Nako, napakatalino talaga nito ni Senator Rodante Marcoleta. Akalain mo yun, sa dinami-dami ng magagaling sa Pilipinas na katulad niya na dito tungkol sa batas, naisip niya ito, siya lang nakaisip nito na tungkol dito sa Supreme Court. No? At siya lang ang nakakagawa ng diskarte at pamamaraan at hindi alam ito ng mga tuta 12, no? At hindi alam ito nila Juan Bulalo, no? Yan ang sinasabi ni Senator Marcoleta na nagalit pa si Erwin na sinabi ni Senator Marcoleta wala daw legal background, nagalit pa siya. O teka muna, totoo naman eh. Ha? Bakit? Kung may legal background ka, ha? May experience ka, ibig sabihin. Hindi yung nakikiano ka lang. Iba kasi yung may experience ka, nagiging lawyer ka, naging trial court, ganyan, marami ka pinagdaanan. Sabi ko, kumbaga sa construction worker, dumaan ka sa pinakamatitinding mahirap, naging kargador ka, naging tagahalo ka ng simento, lahat, dinaanan mo yan. Yun yung may legal kang background. No, si Erwin wala, nag-aral ka ng kaunting kakirampot at iba, okay na, no? Kaya dito kay Senator Marcoleta, mapapansin mo, ang laki ng pinagkaiba nila. Grabe, talagang siguro hindi ko alam, baka mapilitang kumilos ngayon ng SC, no, sa gagawin ni Senator Marcoleta ang hakbang. Kasi alam mo naman, dapat sa Pilipinas may namamagitan. Hindi mo pwedeng pabayaan ang Pilipinas nagkakagulo na alam mo naman kung ano paraan na gagawin, di ba? O ito, painggan po natin si Senator Dante Marcoleta. Nabanggit nyo na rin naman yung problema ng Senado. Sino ba talaga ang dapat kumilala sa leadership ng Senado? Kasi ang kiniklaim po ngayon ng isang paksyon, kami ang kinilala ng Malacanang Kami rin ang kinikilala ng mababang kapulungan. So, yung grupo namin, ang dapat na kilalanin ng kabuuan ng Senado. Ay kasi Jen, pagka pinag-uusapan ay yung legality ng mga pangyayari, ang final arbiter dyan, yung korte. Okay. Yung Korte Suprema ang dapat na mag-arbitrate. Hindi yung pagkilala ng mga tanggapan ng gobyerno. Hindi sapat yun. Maaari kang kilalanin ng isang ahensya. Halimbawa ngayon, parang ang kinikilalang acting speaker, si Senator Acting Sherwin. Senate President po. Oo, kinikilala siya ng House of Representatives. Yan. Hindi yun ang talagang tamang pagkilala. Okay. Walang legal consequence yun. Okay. Dapat ang Korte Suprema, kaya lang ang Korte Suprema hindi naman gagawa ng hakbang kung wala namang sapat na petisyon na wala naghain na petisyon. Hindi, dito baka magpetisyon sila si Senator Marcoleta. Totoo yan. Oo. Gagawin nila yan. Ito dapat pag nagpetisyon, kumilos na kagad. Kasi ang hirap sa atin sa batas natin sa Pilipinas nagkakaroon tuloy ng butas yung mga tao na, halimbawa, kay Tatay Digong, anong ginawa nila? Dinala sila sa dahig. Kasi ang katwiran nila, hindi daw gumagana dito, ang sistema sa Pilipinas, mabagal daw. Mabagal daw nabigyan ng katarungan yung mga nabiktima ng EJK Gunok. Di ba? O ngayon, dito, ginagawa nilang dahilan yung magiging mabagal. Kailangan dapat maging mabilis tayo Oo. At ewan ko ba, 2026 na, yung mga, maniwala ka sa Japan, elementarya o grade nung 90s pa to imagine elementarya pa lang sa Japan nakakagawa ng mga robot. Isipin mo yun ganun sila kaunlad, ganun sila kabilis, ganun sila kadisiplina. Ngayon pa kaya sa panahon natin, uso na robot, may mga sumasayaw na nga, robot na Di ba? Ibig sabihin, ganun tayo kabilis dapat mag-isip, ganun tayo dapat gumilis, gumawa ng paraan. Ewan ko ba sa Pilipinas, bakit ang bagal ng batas natin sa Pilipinas? Hindi ko na alam bakit. Sa bagay, due process kasi, pero dapat mas mabilis pa Di ba? Kasi sa ibang bansa, ganun din naman. Ewan ko lang dapat nasa modern world tayo ngayon, dapat mabilis na tayo ngayon. Di ba? Kaya dapat dito, kung magkaroon ng petisyon dito, kumilos na. Kasi ang nanganganib dito, yung kalagayan ng bansa natin. Unang-una, yung pagiging SP nila, Gatchalian Black, mananagot sila sa batas. O sino papapanagot niyan? Pwede mo bang idemanda lang yan? Pwede mo bang sabihin mali lang sila? Oo, mali sila, pero wala kang batayan para sabihin na mali sila. Kailangan talaga may mamagitan na. Syempre, mamamagitan, SC. Di ba? Kabilang panig. Noong una kami nag-aatubili na kami yung mauna kasi kami naman yung alam naming legal kami. So, yung nagsasabi na sila yung legal, ngunit kami naniniwala naman na legal, dapat sila yung mauna. Kaso,
yung mga dating naging Senate President, Opo. katulad ni dating Senator Franklin Drilon, Franklin Rilon, Coco Pimentel. Coco Pimentel, Opo. Manbul. si Senator Soto, Oho. Senator Miggs, at si Senator Escudero, dating naging Mga Senate President yan. Senate President. Oho. Sa tansya namin, dahil sa tagal nilang Oho. nanguna bilang Senate President at nagsama-sama sila yung mas maraming tauhan na nailatag sa Senate. Tama. Okay. Kaya mas marami kumakampi sa kanila. Sila na una, sila marami kumampi, lalo sa mga bari-bari, pupunta sila, o pinikinilalang SP sila, ngayon kung ano sabihin nila, paniniwalaan sila. Di ba? Yan ang tao eh. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, dapat, kahit amo mo yan, yan ang bumuhay sa'yo, kung mali ang sinasabi, doon ka sa katotohanan. Di ba? Alam mo ang katotohanan. Doon sa nasusulat. Oho. Yung mga tauhan sa Senate ngayon, Oo. ang mas kinikilala, yung gusto nilang pinagsama-sama. Mali yan. Yan ang sinasabi ko sa inyo, maling kultura natin. Di ba? Kaya nga maraming ligaw sa Bible eh. Di ba? Mas gusto nila yung haka-haka, mas gusto nila yung nakikita nila may multo, kuno, may ganyang kuno, mas naniniwala sila kaysa doon sa nasusulat sa Biblia. Di ba? Mas naniniwala sila sa tradisyon, sa damdamin, na nakita yung gano'n, ganyan-ganyan, na eksena, na. Kagustuhan ng apat na So, yung Senate apat o President, limang dating limang Senate. dating Opo. Senate President. Oho. Kung titingnan mo, si SP Alan, wala pang isang buwan na nakatalagang Senate President. Ay, wala pa po. So yung kung ang pag-uusapan ay impluensya, o yung kung may nailagay man siyang tao niya Opo. sa isa sa mga committee doon na siyang dapat tumulong sa amin, Opo. lalong-lalo na sa Blue Ribbon Committee, baka mas marami yung apat na naging Pangulo ng Senado Oho. sapagkat hindi lang sila nagtagal doon, sama-sama pa silang Nakailang kumikilala Ipailang ulit siya na naging Senate President. doon sa natukahan na maging acting president kahit na 12 lamang sila. Oho. Ayun. At meron pang isang naghain ng petisyon pero naging pasa ng Korte Suprema. Wala siyang Nelson? Legal standing. Walang legal standing. Kaya parang hindi nagdesisyon ng kataas-taasang hukuman kung sino sa dalawang grupo ang dapat kilalanin. So, pero nakita mo, Oho. dahil sa merong kagad na may dadahilan ng Korte Suprema, madali siyang nagdesisyon. Opo, oo. Pero yung tunay na layunin, pinaka-objective nung nagpetisyon na yon, talang kagustuhan niya, kilalanin yung panig ni Senator Sherwin Yes. kahit Yes, 12 lang. Yun nga Opo, po. oo. Dapat magkaroon ng petisyon dito. Hindi pwede magpetisyon ng kabila. Alam niyo bakit? Ayaw nila. Kasi alam nilang mali sila eh. Alam nilang mali sila yung Gatchalian Black. Mananagot kayo sa batas. No? May maupo lang ulit na presidente, hindi man si Sara o sino man. Hindi ko porket si Sara lang. Lahat may maupo. Sana mapanagot tong mga to. Paano binabaltot ang batas? Di ba? Kasi pag binalutot mo ang batas ngayon, pinabayaan mo ngayon yung mali. Sa mga susunod na kabanata o sa mga susunod na taon, gagawin pa ulit-ulit yan. Hatandaan yan. Hindi yon ang diniretso na i-resolve ng Korte Suprema. Ayun. Dinismiss niya na lang dahil walang legal standing. Walang legal Sa standing. mga tweet, hindi nakatulong yon. Hindi Yun na nga po eh. Nananatili yung sigalot, nananatili yung legal dispute, Oo. nananatiling nag-aaway yung dalawang faction. Yeah. Oo. At ang ating mga mamamayan ay nakukumpios, minsan nai-stress. Yan, stress. Oo. Ano na bang nangyari sa Senado? Oo. Ito yung kalagayan namin. Ito yung lamang kay Senator Marcoleta may sariling programa eh. 'Di ba? Kaysa sa mga yon wala. Nakiki-interview lang. Ini-interview lang sa mga media. Owa naman, no? 'Di ba? Hindi totoo lang. Ako naawa na ako sa kanila eh. Kala Pinky, naawa ako sa kanila. Bakit? Sabi niya ng Panginoon Jesucristo, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. 'Di ba? Ako naawa ako kay Pinky, kay Erwin, naawa ako. Bakit? Sila yung mga tao nagmamarunong na alam naman natin ang totoo. Di ba minsan pag may tao tayong kausap, alam natin ang totoo. Di ba minsan natatawa na lang tayo. Ano ba isasabi nito? Alam ko yung totoo eh. Di ba? Nakakaawa. Una-una wala silang programa para ma-voice out lahat ng gusto nila sabihin. Di ba? Na ini-interview lang sila, nagmamadali pa sila, oras lang kailangan. Ito kasi 2 oras to eh. 4:30 hanggang 1 oras kalahati eh. Sabi, ano mo lahat ito, mabobroadcast mo lahat, no? Pero dapat, may sarili social media naman kayo, katulad ni Alan Cayetano, pwede ka naman mag-live. Ba't di mo ginagawa? Yeah? Siguro, isa lang ibig sabihin.
kulang sila sa kaalaman talaga. Ngayon, Aha. alam mo, total, may mga kaibigan naman tayong mga magistrates ng Korte Suprema dyan. Maring may nakikinig sila sa atin. Yes po, malabang. Kasi sa maraming pagkakataon, ako bilang isang trial lawyer sa mahabang panahon din, Opo. marami rin akong nabasa na mga kaso na pagdedesisyon na kahit walang legal standing, Yes. Gano'n. Oo. Kung ang nilalayon, kung ang pinakasentro ng kanyang petisyon ay bumabagsak doon sa tinatawag nilang transcendental Okay. issue. Aha. Ibig sabihin ng transcendental dyan Opo. ay talagang halos malawak ang kanyang implikasyon sa buhay ng isang bansa katulad natin. Kaya papasok at papasok siya. Ang Pasok pa rin, sayo. Yun ay parte ng tinatawag na teaching function of the Supreme Court. Sana ang Supreme Court bilang paggalang po sa inyo, sana po kumilos na po kayo. Sa bagay, wala pa nagpipetisyon pero sana kumilos kayo. Kasi anong nangyayari sa bansa natin, nagkakagulo po sa bayan ng Pilipino O, akala po nila yung mali, naging tama. At alam nilang mali, ginagawa nilang tama. Opo. Ibig sabihin, okay, wala kang legal personality. Wala kang legal- Pero oo. sasabihin niya, halimbawa ganito, notwithstanding that the petitioner lacks Opo. legal standing, and by that, we would have dismissed Yes. the petition. However, considering the petition presupposes a transcendental nature. Ayan, oo. Ganyan. So, ano, Malawak ang epekto nito. the court Yan. decided Ayun. Sana, no? to dispose and to decide on the merits. Ayun. So, magdidesisyon siya, mapipilitan siya ngayon. Oo. So, ang problema din ganito. Nakikinig ang ating mga kaibigan. Opo. Huwag naman po kayong Magdamdam. hindi, huwag yung magdamdam. Hindi Oo. naman sila magdaramdam. Opo. Huwag naman yung pong masamain. Yun ang Yeah, aming na paglalakad. para bagang pinangungunahan namin kayo. Hindi Wala naman po. po. Opo. Nagkataon kasi, sa panahon pa naman, na kinakailangan magkaroon ng tinatawag na vigilance. Opo. Vigilance lang ang pinag-uusapan dito Ang Korte Suprema nabuhay sa maraming panahon Tama. Opo. Kung hindi ako nagkakamali, ang Korte Suprema 125 years old na dyan. So sa mahabang panahon na yan, iba-ibang rehimen, iba-ibang period, iba-ibang Era. stage ng ating kasaysayan. Yes po. Di ba? Minsan gobyernong Hapon, pero nandiyan ang Opo, Korte Suprema. opo. Tama? Gobyernong Amerikano. Ang Andyan pa rin ilan tayo. nila nadatnan siguro yung gobyerno ng Kastila. Opo. Wala pa. Baka yung Amerikano, baka nag-uumpisa na tayo doon, di ba? Oo. Ibig sabihin, nakita mo na ang iba't ibang hugis at iba't ibang naging kasaysayan ng Korte Suprema. Nandun yung naging matapang sila, naging vigilant, nandun yung talagang kung ano yung tama, yun ang kanilang pinanigan. Ang aking gusto sabihin dito, Jen, anuman ang panahon, ke Tagulan, ke El Nino, ke La Nina, Oo. nasa masama tayong kalagayan, nakaririwasa tayo, Oo. nasa pinakamasayang stage tayo. Kung ano yung tama Oo. na batas, yun ang desisyonan. Ayun, oo nga po, no? Bakit ko sinasabi ito, Jen? Sa Nobyembre, magre-retire na yung ating Chief Justice. Nako. Chief Justice Gismundo. Oo. Okay. Oo. Ngayon, siguro, hindi ko alam. Sabihin na lang nating 10 sa Opo. 15 ang naghahangad na maaring siya ang makapalit ng Chief Justice. Yung kasalukuyang Gismundo. ano kayo, ng mga justices. Halimbawa kayong dalawa ay Associate kasama kayo, sa senior. 10. Oo. Tender. Hindi lang kayo nag-uusap ni Nelson, pero Oo. siyempre, Naghahangad din naman maging chief kayong justice. dalawa ay yan, opo. naghahangad. Maging puro maestrado. Okay. Oo. Ngayon, siyempre, sino ba yung appointing authority? Mhm. Ay, ang Pangulo po. O Yan ang mahirap.
pag umabot sa pagiging iba na naman. Hindi ho ba? Kontrolado na naman. Yan ang hirap sa atin eh. 'Di ba? Kokontrolin na naman nila. Okay sana kontrolin nila sa kabutihan eh. Hindi, sa kasamaan nila kokontrolin eh. Hindi ho ba? Talagang dapat talaga, talagang yung mga lumang politiko, yung mga tuwiran, alam niyo pag luma eh. Kabisado niyo pag luma eh. 'Di ba? Yung mga dapat modern politician ang inaano niyo eh. Hindi yung mga luma katulad ni Bonget. Lumang politika yan eh. Naniniwala yan pag binati ko siya, sabi niya, ay politika lang yan. Bakit? Ano sabi mo sa kanya pagkakamali niya? Ano mo siya? Batikusin mo siya, sabihin mo, ito pagkukulang mo sa bayan. Iisipin lang niya, ay, namumulitika lang yan, yan talaga politika. Isipin mo yon, nagpakapagod yung buong grupo o malaking grupo na ikaw ay punahin. Ikaw ay sabihin, ang bagal mo, pinupuna kita dahil sa mga kabagalan mo ginagawa sa gobyerno. Tapos sasabihin mo, iniisip mo lang eh, ay wala yan, pinupolitika lang kasi nakaupo ako ngayon eh. Ganyan talaga yung mga yan. Isipin mo, hindi mo ginagawa ng aksyon, yan ang nangyayari ngayon eh. Di ba? Napakaingat ka ngayon sa oo nga. paggawa mo ng ng Desisyon, ano? baka mamaya sa hindi mo sa pagganap mo ng tama, Oo. pag-desisyon mo ng tama, baka hindi naman mabutihin nung, Baka masamain nung di ba? appointing authority nga naman. Sinasabi ko ito, totoo lang ito. Gino-open ko yung posibilidad na kaya nagtatagal. Oo. Halimbawa, bigyan kita ng halimbawa. Yung petisyon na inihain sa Korte Suprema na naghahanap ng kasagutan kung yung pagkaka-rendition ni dating Pangulong Duterte ay legal at makatwiran. Opo. Wala pang desisyon. Wala pa. Hanggang ngayon, Halos higit na 1 taon na yon. Mhm. Kung halimbawa din, meron ng desisyon. Kunwari lang, may desisyon na. Opo. Kunwari lang sinabi sa desisyon na yon na illegal talaga Yun. ang pagkakadala sa Netherlands. Opo. Sapagkat hindi man lang siya nabigyan ng kaukulang due process sa pamagitan ng ating mga domestic legal system. Okay. Oo. Yung desisyon na yon, magagamit ngayon ni Senator Bato. Tama. Oo nga, no? Ngayon, Magiging yung desisyon na president yon, magiging favorable sa kanya, hindi na siya magtatago. Tama. Yan ang sasabi ko sa inyo. Kailangan mabilis kilos. Na talaga, dapat, yung batas na to, huwag mo na paligoy-ligoy. Ano ba talaga? Nasa jurisdiction pa ba si pagdukot kay Duterte, pagdala kay sa dahig? Di ba? Dapat mag-desisyon na kagad eh. Di ba? Kasi pag na-desisyon niya, ibig sabihin, legal yung paghahanap kay Bato. At napakaraming mananagot. No? Pag si Duterte, illegal yung pagdala doon. Maraming mananagot. Di ba? Pati yung mga dating mataas dyan. Mananagot lahat yan. Di ba? Dapat ganoon eh. Dapat nasa demokrasyang bansa tayo, dapat nasa batas din tayo maayos. Di ho ba? Dapat may pinapataw din tayong batas na talagang maigpit. Di ba? Talagang may ipin yung batas. Kasi sinabi ng Korte Suprema, mali. Mali So yun. yung paghanap nyo sa akin, mali. Sasabihin niya gano'n. Ayun. O ngayon, magdidesisyon ka ba ng gano'n? Sa sitwasyon mukhang nga, no? So, mas mabuti. Sabi siguro ni Nelson, yan, magdesisyon tayo ng gano'n. Para, sige, tapos si Nelson, hindi, ikaw ngayon. Magiging ponensya, no? Halimbawa, Sa mga tuwid, tingnan mo, pati yung petition ni Senator Bato, hindi pa rin. Oo nga, no? Tagal. So, balikan mo yung pagdidesisyon sa, nagkaroon din ng petition tungkol sa budget ng 2025. Ayun nga. Ayun, isa pa yun, no? Bakit ba ang tagal niyan? No? Ako natataka lang ako, tatanong lang ako, ba't mo ba ang tagal-tagal niyan? Di ba? Kaya ang Pilipinas, isa sa mga dahilan, ba't hindi umusad ang Pilipinas eh? Talagang nagkakaroon, kaya tamos, di nila sa dahig si Tatay Digong. Lesson learned sa atin yan eh. Yung pagdala kay Digong. Yeah. Kasi sinasabihan tayo na ang bagal ng batas natin sa Pilipinas eh. Totoo lang. Di ba? Nalilito sambayan ng Pilipino eh. Di ba? Dapat mabilis tayo. Yan ang inuuna. Di ba? Kasi isipin mo wala pang desisyon niya hanggang ngayon kay Tatay Digong kung ano na. Tapos siya sabi ng iba, kaya dinila sa dahig kasi babagal ang sistema sa Pilipinas. Nagkaroon tuloy sila ng dahilan. Di ba? Dapat ako, di ko alam kung bakit, ako di ako marunong dito sa batas-batas na ito. Pero para sa akin, dapat po sana
mas improve tayo, mas sana kung gumawa tayo ng pinakamabilis na paraan. Opo. Yun talaga po yun, pinaka-the best po. Oh, ano? Hanggang ngayon, may oral argument pa ata hanggang ngayon. Di ba? Nandiyan Oo. pa rin. Oo. Kasi, meron naman silang katwiran dyan sabi niya. Kasi, ang nakalagay naman sa saligang batas, ang Korte Suprema, lahat ng kaso na tinanggap, meron silang 24 months to decide. 2 taon pala yan bago desisyonan. Hindi lang yan, ganito 24 months. 24 months to decide. Grabe, akala mo pahulugan. 24 months. Grabe. Patay na yung isang tao bago Hindi, sorry. Sa akin lang, hindi ko naman sila inaano. Sa akin lang sana may magandang kasi para sa sambayan ng Pilipino naman to eh. Pero kung talagang hinihingi ng pagkakataong ganun kabagal, asa napakarami mabilis na proseso, wala tayong magagawa. Pero sana, kung hindi naman pala ganun kabagal, bilisan natin. Kasi marami akong kasaysayan na naalala, hindi lang sa China, hindi lang sa ibang lugar, sa ibang bansa, sa Europa, na kapag nagkaroon ng malawakang problema ang isang bansa, agad silang kumikilos eh. Ito, sa isang linggo, mayroon ng resulta eh. Nagpapatupad kagad sila ng kakaibang batas talagang, alam mo yun. Kasi, tao na yung maapektuhan eh. Sana ganun din tayo sa Pilipinas, na ang Pilipinas maapektado ng baha, apektado ng korupsyon, hindi na lindol eh. Ano mas malala? Ito, sabihin ko sa inyo, ano mas malala? Lindol o korupsyon? Para sa akin, di ba na lumindol eh. Pero wag naman yung kagaya na sa Sarangani, hindi wag naman gano'n. Pero yung lindol, baha, maiiwasan mo eh. Mapaghahandaan mo eh. Yung pangunguha ng pera sa kaban ng bayan, sa tingin mo, hindi ba ano yun? Apektado yun? Mas matindi yun eh. Oo, mas matindi yun. Mas maraming kinikitil yun. Di ba? Ayan, katulad niyan, binaha. Pag binaha, may leptospirosis, may dengue. O edi dahil sa Ginos project mo yon, apektado yung kalusugan ng nakasa sa paligiran. At hindi lang yan, napakarami pa yung ekonomiya, yung pagtitiwala sa iyo ng mga taong mag-iimbes sa Pilipinas. Di ba? From the point where the court already submitted it to for decision. Ibig sabihin, from the point where the court said that it is now submitted for decision, bibilang ka ng 24 months. Hindi pa naman submitted for decision. Oo nga, oral arguments pa lang ngayon eh. Hindi ngayon lalakad Yung yung 24 metro months. ng taxi. Ayan, ganyan pala, no? Yung 24 months, mag-uumpisa after the case was submitted for decision. Sila lang naman nakakaalam kung kailan nila isasubmit for For decision. decision yun. Oo nga naman. Yan ang sinasabi natin. Ayo. Pero, kagaya ng sinasabi ko sa'yo, itong power struggle sa Senado, hindi makakabuti sa ating mamamayan Napatagalin ng patagalin. kung ito'y tamang tatagal. Yes, tama Ang kayo. arbiter lamang talaga rito ay Korte Suprema. Ayun. Ngayon, halimbawa na nag-file si SP Alan, Yan. nagpetisyon. Ang petisyon niya ay para sa watain yung 12 na nagkaroon ng power grab, humingi ng TRO, na wag silang Huwag silang umakto. Yan, sa kanilang posturing na sila na ngayon ang parang SP President. Nandito pa naman ako, sabi niya. Na parang kayo po yung sinusunod ngayon, samantalang ang pinangyarihan po ng inyong ginawa ay illegal dahil 12 lang kayo. Ayun. Yan ang pinaka-gist ng petition. At kung halimbawa na naisin pa namin na mag-TRO kayo para pigilin muna sila ngayon. Ayun. Status quo halimbawa. So himugi kami ng status quo ante. Para sa gano'n, ang kilalanin habang dinidesisyonan SP ay Alan. si SP Alan. Yeah. Para sa gano'n, umusad Yes. yung normal na pamamalakad ng Senado. Opo. Paano kung sabihin niya hindi siya magkamukha ng nangyari, hindi sila nag-issue ng TRO? Opo. Pagkatapos, pagkukomentan yung kabila, babalik ako sa tanong nyo, kailan magdidesisyon? Ayun nga. Oo nga, no? Kasi Iba talaga nagagawa ng relihiyon sa buhay ng tao. Iba talaga. Opo, iba talaga ho. Iba yung may relihiyon ka lang, sa nagre-relihiyon ka, at doon sa talaga active ka sa relihiyon mo. Iba ho yun.
Iba rin yung may kinikilala ka ng reliyon, basta nakaanib ka lang doon, iba. Iba talaga ang may inaanibang reliyon eh. Hindi ko ini-specific kung sinong reliyon. Pero iba talaga eh. Yung utak ng tao talaga, alam anong gagawin eh. May spiritual guide siya eh. Sa kanyang puso kung anong gagawin eh. Katulad ni Senator Marcoleta eh. Oo, di ba? Kaysa yung iba eh. Di ba? Si Lucifer yata ang spiritual guide nila eh. Di ba? Ito hindi eh. Di ba? Totoo lang. Kung ang sa Pilipinas, masusunod ang batas ng Panginoon Diyos, sabihin ko sa'yo, ha? Titino bansang Pilipinas, sabihin ko sa'yo. Aha! Tingnan mo ginagawa na sa loob ng reliyon ni Senator Marcoleta, Iglesia ni Cristo. Di ba? Kada member nila matitino. Pag may nagkasala, aalisin nila. Eh dito sa politika, wala eh. Nagkasala na eh. Hindi pa inaalis eh. Ilulukluk pa sa pwesto nila eh. Di ba? Totoo lang. Di ba? Papaboran pa nila eh. Hasambahin pa nila eh. Di ba? Hindi katulad ng reliyon ni Senator Marcoleta, napakaganda ng batas. Kasi batas ng Panginoon Diyos yung umiiral. Totoo lang ha, naisip ko lang bigla to. Kung pairalin natin ang batas ng Biblia, sabihin ko sa iyo, napakabilis. Pati siguro nasa ang batas mabilis din. Sabihin ko sa iyo, decision kagad. Ngayon, sa isang araw, decision na kagad. Oo, ganun kabilis, sabihin ko sa iyo. Lang eh. June. November pa. June, July, August, September, October, November, almost 6 months na lang. November, pwede nga naman kasi magre-retiro si Chief Justice Gismundo. Bakit hindi natin subukan para makakatiyak tayo? Sen, baka naman. Tama. Patay. Bago. Gagawa ng hakbang si Senator Marcoleta, talagang kikilos ang Supreme Court. Sana. Maring yun ang gawin. Oo. Maring yun ang gawin. Kasi Baka lang. Baka naman, sabi, baka naman. Di ba? Baka naman. Na sana, hindi naman to pabor sa kay Marcoleta eh. Pabor ito doon sa tama. Di ba? Hindi natin malaman kung paano uusad eh. Meron pang nakaamba na impeachment. Ayan, opo, isa pa po proceedings. yan. Oh. By June 18 yata, pre-trial conference na raw. Oh. At saka, nakapile din yung petition, Sen, di Hindi ba? natin maintindihan kung gaano ang epekto ng power struggle na to. Dahil, miski sa impeachment, Nelson, Opo. sinasabi dyan, the Senate President Shall shall preside. Yes. Ayan, Binago nila, Sa Sen. mga ibang kaso ng impeachment na hindi involved ang presidente. Presidente, Kasi opo. pag ang subject ng impeachment, ang presidente, ang magpipreside, Chief Justice. Chief Justice. Oo. O sa ibang kaso kanya, the Senate President will preside. Yes. So kung ito yung Vice President, Senate President. Senate President. Aha. O yung Senate President sa amin, si Alan Cayetano. Oo nga. Pinalitan siya, naggawa hindi naman nag-elect ng Senate President sila eh. Ang Hindi in-elect po. nila, Pro tempore. President pro tempore. Oo. Acting. Pagkatapos, nung siya'y mahirang na Senate President pro tempore, may nag-motion na siya yung acting president. Oo. Sino magpipresent sa kanila ngayon? Si Alan Cayetano o si Sherwin Gatchalian? Oo. Ito yung problema natin ngayon na kailangan talaga ay mamagitan talaga ang Korte Suprema. Dapat Ayun. talaga. Kasi magkakagulo talaga eh. Totoo lang. Oh. Kasi maraming napaniwala dun sa mali. Oo, maraming napaniwala. Siyempre, lalaban din yung mga yun. Ipaglalaban nila sila Gatchalian Black. Di ba? O ganoon din yung kabila, si Cayetano Black. Ipaglalaban naman ng kabila yung lalabanan na. Hindi magkakagulo ngayon. Hindi magkakaisa ngayon. Imbis na matugunan yung mga nangyayaring sakuna ngayon, nahahati ngayon ang atensyon. Di ho ba? Totoo nangyayari. Dapat may mamagitan na po talaga. Sa lalong madaling panahon. Oo. Tama, sa lalong madaling panahon. Oo nga, no? At saka meron pang nabalitaan, Sen, na binabago yung rules na hindi dapat como Senate President siya magpe-preside. Tama. Tama ba yung ginawa nila? Grabe, mananagot kayo sa batas, Gatchalian Black, sabihin ko sa inyo. Pagbabago. Sa sobrang takot nyo, yan sabihin ko sa inyo, yan ang kabilin-bilinan. Kahit science kahit doktor sabi, huwag kang matakot. Di ba? Kasi dati nagpa-check up ako nakaapak ako ng pako. Dati, sabi sa akin ng doktor, sabi sa akin, sabi ko, Dok, nakaapak po ako ng pako. Asan ba? Pati niya, ang lit-lit naman Hindi, kalawang po Nandun sa nakapako sa may kahoy, sa baba, nakalawang. Sabi niya, nasa lupa ba? Wala. Di, alis ko po. Sabi niya, malinis ang kalawang. Sabi niya, malinis pa nga ang kalawang. Sabi niya.
Sabi niya, baka matetanong ako. Hindi, sabi niya, layo, ano ka ba? O sige, para sigurado ka, magpabakuna ka na ang tetanus toxoid ang yun sa akin, dito, sa braso. No? Sabi sa doktor, takot ka na takot, Diyos ko, anak, nervyoso ka? Kayo ka maniniwala. Sa scientist, sabi niya, o sa'yo. Kasi lahat ng scientist eh. Kasi lahat science eh. Yung pinag-aaralan, scientist lahat tawag niya, pati mga IT. Scientist ang tawag diyan eh. Kaya nga iba IT, Information Technology, Bachelor of Science. Di ba? Scientist lahat yan eh. Sabi ng doktor sa akin, huwag ka nervyusin, huwag ka matakot. Papatay sa'yo, takot, hindi tetano, sabi sa akin. Saka, mawawala ka sa wisyo pag takot ka lagi. Totoo. Ibig sabihin, maski science, pag takot ka, mawawala ka sa desisyon. Ganito mga tungkat yan black, takot sila. Kahit sa Biblia, bawal yan eh. Sa mga duwag. Number 1 utos ng Panginoon Diyos yan. Ibig sabihin, sa mga takot. Sabi niya utos huwag kang matakot. Pagkat ako'y sumasa iyo, di ba? Sabi niya ng bini ng Panginoon Diyos kahit sa mo tignan Di ba? Kahit sa mga animal, halaman Kailangan maging matapang ka. Di ba? Eto mga to, duwag na mapag-initan ng taas. Kaya ang ginawa nila, tatakpan yung flood control. Kuha nyo analogy ko? Tuloy. Mukhang mali nga dapat Hindi, yun. bakit mali? Kasi ang nakalagay doon sa rules, di ba dapat the Senate President ang yung presiding officer? Hindi, okay na yun, na-discuss na natin. Opo. Binago nila, sabi niya. Oo. Oo. Tama Kung ba sino yun? kung sino daw ang ilalagay Hindi nga, ang sinabi ngayon, kaya nga, binago nila na Senate President or, sabi niya gano'n, the President pro tempore, Opo. para lang bigyan ng daan. Okay. So, nung baguhin nila yung impeachment rules, Yes. ano masasabi ninyo? Tama o hindi? Parang, ako sa tingin ko, parang mali yun. O bakit nga? Kailangan ma-discuss natin. Bakit mali? Ba't nila biglang babaguhin siya kung meron na nakalatag na rules ng di ba? Oo nga, pero kailangang maintindihan ng maipakita natin sa taong bayan, sa abot ng kanilang pangunawa, bakit mali? Bakit Doon lang sa ginawa nilang pag-amyenda ng impeachment rules. Bakit nga ba, Sen? Hindi namin alam Kasi nung baguhin nila, sila bilang, palagay mo na lang valid yung ginawa nila, no? Opo. Palagay mo 13 sila, hindi 12. Okay. Kasi ang problema, hindi nga, 12, ang opo. pinagmumulan nyo kasi, hindi nga valid kasi 12 lang sila. Okay. Kahit ipalagay mo 13, Halimbawa, hindi rin valid. Bakit po? O, yun ang sagutin mo ngayon. Ibig sabihin, kahit 13 pala, 14, hindi sila valid. Bakit? Yun. Ipalagay mo na merong quorum. Nasa kanila na. Hindi rin valid yung ginawa nila. Bakit? Bakit? Bakit ka? Hindi, ako nakikita ka lang. Yung Bibigyan bigla. kita ng hopya na nandito. Sana dito. Kaya nakikita ko nga lang po dahilan. Bakit bigla nilang babaguhin nyo? Samantalang gawa na yung di ba yung rules ninyo on Hindi impeachment. pwede naman baguhin yun. Tinatanong ko ganun sa ba? inyo. Kaya lang yung sinasabi na mali kasi nga 12 sila. Oo. Obvious naman yun eh. Iligan ngayon, yun dahil 12 lang sila. So ngayon, sabihin Ipalagay na natin, sige wag lang 13, 15 sila limbawa para wala na. Majority na. Maging majority. sila. Bakit mali? Baka binabangga nito ang saligang batas, Hindi ba? Meron bang nakalagay sa konstitusyon? Hindi yun ang binangga. Kasi Kasi, ano po ang dahilan ba talaga? di halimbawa may quorum. Opo. Nasa kanila na nakapanig lahat. Opo. Oo. Sila talaga. Binago nila yung impeachment rules Opo. ng Senado as a legislative body. Ang nagbabago nun, yung impeachment court. Dapat judiciary ang nagbabago, hindi legislative. Dapat nag-convene muna. Nag-convene muna sana kami bilang impeachment court. At saka namin ngayon babaguhin. Ayun, Kasi umaakto naman kayo ngayon, hindi pa naman... Wala pa yun. Ang impeachment court dapat ang magbago ng kanyang sariling tuntunin. Hindi yung legislative, hindi yung Senate as a legislative body. Bagamat nakapanumpa na kayo noong nakaraan, ha? Oo. Ayun, Nakapanumpa na, meron ng impeachment court. Yes po. Hindi sana nagtawag sila ng impeachment court. Dapat babaguhin pa lang, Pag nagtawag sila ng impeachment court, 12 rin sila. Yung problema din, di Sino ba? ang magpipreside nga Pero pala? ito, dalawang kamalian. Una, 12 lang sila. Pangalawa, hindi naman impeachment court.
Yun ang gumawa ang nagamit. Ang talino talaga ni Senator Marcoleta, no? Hindi kaya paliwanag ng iba to. Oo. Daldal lang silang daldal. pagbabago. Gagalitin lang isang bayan ng Pilipino, kukuha ng ma-attract yung mga Pilipino. Yun lang gagawin nila. Oh, ngayon napansin na ninyo. Yun nga pala, ano. Mabigat talaga ang sitwasyon ngayon. Kaya talagang dapat mamagitan ang Kataas-taas ang hukuman. kataas-tasang hukuman. Hindi, ako nga, ang iniudyok nga namin sa kung ito si Barry Taya, may sabi, wala siyang legal standing. Teacher. Kaya sabi ko nga, baka pwedeng yung union president ng Senado ang mag-hain na ng petisyon sa Korte Suprema eh. Sapagkat yun, direktang apektado yun. Mangyayari nga yun, Jen. Opo. Isa yun sa mga option. Yes. Pero ang sinasabi ko kanina, Mm. sa circumstansya ng isang matapang at vigilant na Korte Suprema, Ayun. lalo na nakikita niya yung Kailangan ng bansa na. power struggle sa Senate mismo. Miski yung petition ni Tayang pwede niyang Pwede gamitin. niya, opo. Yung sinasabi ko sa iyo kanina. Natapos sa sana usapin. Hindi ano? lamang nahangga sa pag-dismiss. Oo. Hindi niya i-dismiss eh. Oo. Sasabihin niya lang, notwithstanding that the petitioner lacks the legal personality, Oo. but considering that the issues involving his petition Transcendental, sabi niyo oo, is centered on is of transcendental importance. Oo. Talagang matalino si Senator Marcoleta, no? Talagang wala akong nakitang ganito sa kanila. Puro daldal. Puro shortcut. Hindi na papaliwanag. So, we will dispose this case on the merits. Yan. Kasi kung tama Titingnan ka niya naman. ngayon yun. Oo nga naman. O sasabihin niya lang, hindi namin pwedeng bigyan ng legality yun kasi 12 lang sila. O, ibig sabihin ngayon, yung actions nila, hindi pinapanigan ng Korte Suprema. Natapos sana O, problema. kapag ginawa naman nila yon, Opo. anong sasabihin ngayon? Nung mag-a-appoint kung pagdating ng araw ng papalit kay Chief Justice Gesmundo. Mabigat. Ayan. Pero sana tumapang talaga ang Korte Suprema, no? Tama talaga, matapang. Dapat talaga. Hindi dapat duwag tayo ngayon. Dapat, may mga bagay tayong kinakatakutan. Dapat piling-pili. Hindi sa sitwasyong ito matatakot tayo. Itong Gatchalian Black, takot na takot. Takot sila sa taas. Takot na takot sila. Nabatakot kayo sa taong bayan. Di ba? Tamo, nakakatulog pa ba kayo? Yung Erwin, nakakatulog pa ba yan? Hindi nga nakapunta sa Senado yan eh. Iba, may hearing si Marcoleta. Hindi nakapunta sa Senado yan. Sa takot niya siguro. Baka kuyugin siya. Kuyugin siya na katwiran. Di ba? Nakakatulog pa ba kayo? Okay, maraming salamat po sa inyo na may napatunayan naman po dito sa talakay na to. Isang makabuluhang talakay naman ang aking hatid sa inyo. Isang komentaryo punong-puno ng kaalaman at karunungan. No? Marami kayo natutunan na naman. No? Ingat lagi kayo, kahit kay Senator Marcoleta. Paalam po sa inyong lahat.